Luke chapter 14. Pinagaling ni Jesus ang lalaking may manas. Isang araw ng Sabat, inimbitahan si Jesus na kumain sa bahay ng isang leader ng mga Pharisees. Pinabantayang mabuti ng mga tao ang mga kilos ni Jesus. Lumapit sa kanya ang isang lalaking namamanas ang mga braso at binti. Tinanong ni Jesus ang mga teachers ng law at mga Pharisees, tama ba magpagaling sa araw ng Sabat ayon sa law natin? Pero tumahimik lang sila, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling at pinauwi. Tapos sinabi niya sa kanila, kung meron kayong anak o bakang nahulog sa balon, di nyo ba iahon agad kahit araw ng Sabat? Pero hindi nila masagot ang tanong na to. Pagiging humble. Nang mapansin ni Jesus kung paano pinipili ng mga bisitang upuan na pang VIP, nagkwento siya ng isang parable. Pag in-invite ka sa isang kasalan, huwag mong piliin ang upuang pang VIP. Baka may in-invite yung host na mas importante kaysa sayo at sasabihin nito sayo, ibigay mo tong upuan sa kanya. Mapapahiya ka at kailangan mong lumipat sa pinakamababang pwesto. Instead, pag in-invite ka, umupo ka sa pinakamababang pwesto. Pag dumating yung host, sasabihin niya sa'yo, kaibigan, umupo ka sa mas magandang pwesto at paparangalan ka sa harap ng lahat ng mga kasama mo sa mesa. Kasi ang lahat na nagmamataas ay ibababa at ang mga nagpapakababa ay itataas. Sinabi ni Jesus sa nag-invite sa kanya, pag naghahanda ka ng kinain, lunch man o dinner, huwag mong i-invite ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak o mga mayayamang kapitbahay mo. Kasi iimbitahin ka din nila at masusuklian ang ginawa mo. Kaya kung maghahanda ka, imbitahin mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag, at ibibless ka ng Diyos dahil hindi ka nila kayang suklian. Ang Diyos ang magre-reward sa iyo sa araw na bubuhayin ulit ang mga matuwid. Ang parable ng malaking handaan. Nang marinig ito ng isa sa mga bisita, sinabi niya kay Jesus, pinagpala ang kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang taong nag-prepare ng malaking handaan at nag-invite ng maraming tao. Nung oras na ng handaan, pindala niya ang alipin niya para sabihin sa mga inimbitahan, pumunta na kayo, ready na ang lahat. Pero nagbigay sila ng iba't ibang excuse para hindi makapunta. Sinabi ng una, pasensya na po, kailangan ko pong puntahan at tingnan yung nabili kong lupa. Sinabi naman ng isa, sorry, may binili kasi akong 5 pares ng baka at susubukan ko sila sa bukid. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako kaya hindi ako makakapunta. Bumalik ang alipin at binalita ito sa amo niya. Nagalit ang may-ari ng bahay at sinabi sa alipin niya, pumunta ka sa mga kali at lansangan sa bayan. Papuntahin mo dito ang mga mahihirap, mga pilay, mga bulag at mga lumpo. Tapos, sinabi ng alipin, sir, nagawa ko na po ang inutos nyo, pero madami pa pong bakante. Kaya sumagot ang may-ari, pumunta ka sa mga kali at lansangan at pilitin mong pumunta dito ang mga tao para mapuno ang bahay ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi makakatikim ng handa ko ang mga naunang in-invite. Ang pagiging disciple. Sinundan si Jesus ng maraming tao, kaya humarap siya at sinabi sa kanila, hindi ka pwede maging disciple ko
unless mahalin mo ako ng higit sa tatay at nanay mo, asawa at mga anak, mga kapatid at kahit sa sarili mong buhay. Kung di mo papasanin ang sarili mong krus at di ka susunod sa akin, hindi ka pwede maging disciple ko. Kung may nagpaplano sa inyong magtayo ng tower, diba uupo muna siya at magbibilang kung may sapat ba siyang pera para matapos yun? Kung hindi, pagtatawanan siya ng mga taong makakakitang nailagay ang pundasyon pero hindi natapos ang pinapatayo niya. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi niya natapos. O kaya, sinong hari ang makikipaglaban sa isa pang hari na hindi mo na uupo at mag-iisip kung kaya bang talunin ng 10,000 na sundalo niya ang 20,000 na sundalo ng kalaban? Kung sa tingin niyang hindi niya kaya, magpapadala siya agad ng representative para makipag-ayos habang malayo pa ang kalabang hari. Kaya kung hindi mo kayang i-give up lahat ng meron ka, hindi ka pwedeng maging disciple ko. Asin na walang alat. Okay ang asin, pero pag wala ng alat ang asin, paano uli ito mapapaalat? Wala na itong silbi sa lupa o sa tambakan ng dumi, kaya itatapon na lang ito. Makinig ang may pandinig.